Habang nasa vacation asawa ko at kabit niya, ako naglalabor at nanganak na. Welcome to my channel, Ate Vine Confession. Kung gusto mo rin mag-share ng kwento mo, mag-send ka na ng letter mo dito. Maraming salamat. Enjoy for watching. 34 years old na ako. Akala ko, sa 8 years naming mag-asawa ng asawa ko, dumating na kami sa point na wala nang makakasira sa amin. Pinaglaban ko siya noon kahit ayaw ng parents ko sa kanya dahil alam kong mahal ko siya. Sa totoo lang, siya yung tipo ng lalaki na kahit simpleng sweet words lang, mapapaikot ka na. Marunong siyang magsalita, marunong manuyo, pero hindi ko alam na sa likod ng mga salitang iyon, may iba na pala siyang pinapaniwalaan ng mga I love you. Nung mga unang taon namin, okay naman lahat. Magkasama kami sa lahat ng hirap at saya. Pero nung tumagal, doon ko naramdaman yung unti-unting paglayo niya. Minsan umiinit ulo niya kahit sa maliliit na bagay, maling timpla lang ng kape. Tahimik ako sa hapag o kaya pag late akong umuwi galing work. Ang lagi niyang sinasabi, kaya siguro mainitin ulo ko kasi wala pa rin tayong anak. Sinisi niya ako sa hindi namin pagkakaroon ng anak. As if ako lang ang may problema. Pero sa kabila ng mga paratang niya, never akong nagreklamo. Nagpa-check up ako, sumunod sa mga payo ng OB, uminom ng vitamins, lahat ginawa ko. Kasi gusto ko siyang mapasaya. Gusto ko siyang maging proud sa akin bilang asawa. Hanggang dumating ang balitang buntis ako. Hindi ko may paliwanag ang saya ko noon. Kahit laging may tampuhan kami, inisip ko na baka magbago siya pag nalaman niyang magiging tatay na siya. At totoo nga nung una, parang bumalik siya sa dati, maalaga. Sweet, laging excited sa baby. Pero ilang linggo lang, bumalik na naman sa dati. Lagi na siyang late umuwi. Laging may meeting. At minsan pag tinatanong ko kung saan siya galing, ang sagot niya lang ay, pagod ako, ayokong makipag-away. Hanggang sa isang gabi habang tulog siya, napansin kong may nag-vibrate na cellphone sa gilid niya. Messenger notification. Napabukas ako at doon ko nakita may ka-chat siyang babae. Hindi lang simpleng chat, kasi may mga salitang I miss you, good night love, at mga picture na magkasama sila sa kapehan, sa kotse, sa mall. Sinarili ko muna, ayokong magwala kasi buntis ako. Pero lumipas ang mga linggo. Napansin ko na mas madalas na siyang wala. Nalaman ko pa kalaunan, may account siya sa dating app. 2 na pala naging karelasyon niya bago pa man ako mabuntis. At itong huli, ito na raw talaga ang minahal niya. Nung nalaman niyang buntis ako naging distant siya, tinanong niya lang kung kailan due date ko. Pero hindi ko alam na may dahilan pala iyon. Sabi ko, 3rd week ng August. Ngumiti lang siya at tumango. Akala ko excited siya. Yun pala, nag-a-adjust siya ng schedule kasi may planned vacation sila ng kabot niya. August 13, maaga akong nagising dahil sa pananakit ng tiyan. Hindi pa naman due date ko pero ramdam kong malapit na. Tinawagan ko siya ilang beses. Wala. Chat, wala. Sa sobrang sakit at takot ko, tumawag ako sa OB ko. Buti na lang malapit lang siya. Kaya agad akong dinala sa ospital. Habang dinadala ako sa ER, umiiyak ako hindi lang sa sakit ng contractions, kundi dahil alam kong wala ang asawa ko. Habang naglalabor ako, nag-scroll ako sa phone. Nakita ko yung my day niya. Nasa beach, nakataas ang kamay. May caption na peace I deserved. Walang nakalagay kung sino kasama niya, pero alam ko, kilala ko kung sino. Habang siya ay nag-e-enjoy sa alon, ako naman ay nag-iisa sa delivery room. Walang kamay na humahawak sa akin. Walang boses na nagsasabing, kaya mo yan. Ang tanging kasama ko ay luha ko, habang pinipilit kong magpakatatag para sa anak namin. Nanganak ako ng lalaki. Malusog siya, kamukhang kamukha ng ama niya. Akala ko pag nakita ng asawa ko ang anak namin, babalik siya. Pero wala. Walang tawag, walang message, walang kahit anong pangungumusta. Ilang araw ako sa ospital, wala man lang siyang dumalaw. Ang masakit pa, habang nag-aalaga ako ng sanggol mag-isa, tuloy pa rin ang pagpo-post niya ng mga my day. Nasa bar, nasa beach, kumakain sa resto. Wala man lang kahit isang linya tungkol sa amin ng anak niya. Ngayon, November na, 3 buwan na ang anak namin. Ni minsan hindi pa niya nakita. Ang pamilya niya, minsan dumadalaw para magdala ng gatas or diaper. Pero pati sila nagsabi na, wag mo na siyang hintayin. Masaya na siya sa bagong buhay niya. Minsan tinatanong ko sarili ko, ako ba may kasalanan? Ako ba ang dahilan bakit siya lumayo? Kasi matagal akong hindi nakabuo ng anak? Kasi siguro naging busy ako sa work? O kasi siguro naging tahimik ako sa mga away namin? Pero habang pinagmamasdan ko ang anak ko na-realize ko, hindi ko kailangang sisihin sarili ko. Hindi ko kasalanan kung hindi niya pinili ang pamilya niya. Hindi ko kasalanan kung mas pinili niyang magbakasyon habang ako ay lumalaban, mag-isa para iluwal ang anak namin. Mahal ko pa rin siya.
Pero mas mahal ko na ngayon yung batang ilang taon kong ipinagdasal. At kahit mag-isa lang ako, ipapangako kong magiging sapat ako para sa kanya. Hindi ko alam kung babalik pa asawa ko. Pero kung sakali mang bumalik siya, hindi ko na alam kung may babalikan pa siya. Kasi sa araw na nanganak ako mag-isa, doon ko na rin siya tinanggal sa puso ko.